food behaviors. Okay. Pagdating sa pagkain, case-to-case basis yan. So, yung research na nandito, ano lang yan, depende rin lang yan. But, for example, sa food behavior, magkaiba yung bunso tsaka yung second. Very picky eater yung si Roga. Ito namang si Remus is napakatakaw sa pagkain. Okay, magkaiba sila ng behavior sa pagkain. But one thing is for sure, okay, ang mga batang may autism, meron silang specific preference na gustong-gustong kinakain. Okay, yan. Next is challenging behaviors. Okay, ano yung challenging behaviors? Ito yung pag na-frustrate sila, na-overwhelm, or unwell, or talagang bad trip lang talaga. Or sa experience namin, for example, may gustong gawin yung bata, pero ayaw mong gawin niya. Or pinapapasok mo siya sa bahay. Or for example, lumabas kami ng gate, and then pumunta kami ng store, bumili ng food. Pero pagbalik, nag-slump na dun sa kalsada, ayaw na niyang umalis, or pumunta, may malapit kasi na school sa amin, pumunta siya dun sa may school, pumasok sa loob ng isang classroom, tapos nung pinapalabas mo kasi syempre nadidisturb yung klase na yun, nagwawala na siya, and then you have to carry him para mabuhatin na ipasok balik, pumunta dun sa bahay ninyo, and then nagwawala. Okay, so ito yung mga challenging behaviors na minsan nakakaiyak talaga kasi sometimes after na nangyari yun, nasa isang corner ako, alam mo, I have to remain strong, pero putsa yung puso ko durog. Utak ko stressed, ganun. Anyway, ito yung usually yung ginagawa nila, banging their head on walls, okay, or hitting themselves, poking themselves in the eye. Ito, grabe ito, buti na lang wala sa anak ko yung mga yan, okay. Pulling their hair, yung galit, scratching at their skin, picking their skin, biting themselves, smearing feces, naglalaro ng tae, okay, or throwing objects. Ito common nito pag nag-throw sila ng objects, or hitting, slapping, or biting other people, or pulling other people's hair. Doon sa behaviors na ito, ang nakita ko na ginawa ng mga anak ko would be yung biting themselves. Okay, talagang pag tantrums kasi ang tawag namin doon eh. Pag nagtatantrums sila, especially yung segunda, talagang kinakagat niya yung sarili niya. Or nagwawala, then sigaw ng sigaw, paulit-ulit yung sinasabi, sigaw, kagatin yung kamay, or slam yung door, ganyan. Nakakatakot actually mag-tantrums ang mga batang may autism kasi hindi nila alam kung paano mag-stop, at ikaw as parent or guardian, hindi mo rin alam kung paano mo i-handle yung situation kasi case-to-case basis yan. For a regular child, pwede mong pagalitan, stop it, or else titigil yung bata. But for an autistic child, kahit na mag-raise ka ng voice mo, lalong-lalo pa silang nagkakatantrums. Kunyari, pag nagtantrum sila, and then magagalit ka, stop it, please, blah, 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 or hawakan mo yung kamay niya, lalo silang parang magiging aggressive. Iba. So, ang ginagawa namin, pag nagtatantrum sila, pinapabayaan lang namin sila. And then, matagal lang pero kakalma rin sila. Takes a lot of patience actually to become an awesome parent kasi yung nadudurog yung puso mo, yung na-exhaust yung brain mo, tinitignan mo yung bata, nagwawala, pero binabantayan mo lang kasi kakalma rin sila. Kaya pag nilapitan mo kasi na like yung ito very common na sinasabi ng mga sometimes it works but most often than not hindi. Depende pa rin talaga. Yung sinasabi ng mga iba na hinahag daw, ihag mo yung bata. It works, yes, but not always. Pag once na nagwawala-wala yung bata, hindi mo pwedeng puntahan lalo magwawala yan. Bigyan natin sila ng konting time pag kumalma, and then
tsaka mo bigyan ng something na mag-aano ng attention niya ulit. Na ibaling, kumbaga. Okay? Case-to-case basis yan, pero we just have to be prepared for this one. And we have to have a lot of patience. And sinasabi ko po sa inyo, only parents would understand this one. Only parents na yung anak nila may autism would understand this one. 99% of the time, advisorial lang yung mga iba. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan natin as autistic na, as awesome parents. Okay, pagdating sa food behaviors, ayan, yung behavior sa pagkain, depende yan, case-to-case basis yan. Okay. Ito lang, may red dyan na eat objects that are not edible or keep in their mouth, objects in their mouth, a behavior known as pika. Ito naman, wala kay Roga, wala dun sa second namin, pero dun sa bunso, nakakainis kasi kung ano yung nilalagay niya sa bunganga niya, Lego, plastic, rubber band, kahoy, kung ano yung nininibble niya. So, talagang inaalis namin, sinasabi namin na this is bad, this is dirty. Repetition din yung form of education. Pag sinasabi mong this is not good, this is not this is bad, this is dirty, malalaman din nila na hindi ilagay sa bunganga nila. Sensory overload. Ayan, pagdating sa senses, okay? Sense of sight, sense of smelling, sense of touch, okay yan. Smell, sensations. It can become overwhelming. In these situations, a person may have a meltdown. So, ano yung parang sensory overload? Ito lang, example, nakita ko ilang beses mga anak ko ito eh. Ayaw nila ng maingay na music, malakas na radyo, malakas na TV, ayaw nila. Or for example, yung kapitbahay namin na school, pag magpapatugtog ng mga yung drum and lyre or kahit yung nakaganon, ayaw nilang pinapakinggan minsan yung malalakas na music. Okay. Now, ano yung signs of autism meltdown? Pag sinasabing meltdown, ito yung nagwawala yung bata or parang hindi natin makontrol or tantrums ang lagi kong ginagamit na word, meltdown sa English. Makikita mo naman yun. Magsisimula na yun, nail bite. Packing, racking, or hindi na gumagalaw, or case-to-case basis yan. Pero ang common na nakita ko is yung screaming, yung crying, punching, kicking, destroying objects, hurting themselves, biting. Lahat yung red na yan, nakita ko sa mga anak ko yan. Talagang pag nagtatantrums kung sumigaw sila to the top of their voice, yung lang, talagang sobrang malakas na yung maririnig ng buong neighborhood, buong community. And then, ang magiging tingin sa'yo ng lahat ng tao ron ay, ano ba namang klaseng tatay yan? Ano ba namang klaseng parents yan? Ganun yung ginagawa nila sa mga anak nila. Ilang beses na po ako na ganun. Hindi nila maintindihan. Minsan, sabay-sabay pa yan. Nag-scream, umiiyak, nagwawala, okay? Punching and kicking. Tapos, sinasabi ko na po sa inyo, ilang cellphones na ang nasira sa amin. TV, nasira. Ang dami nang nasira mga gamit sa bahay. Pero sa kanila, wala lang. Sa mga bata, wala lang. Yung hurting themselves, yung kinakagat ng sarili, ganyan. Lahat yan napagdaanan ko as bilang isang awesome dad. Again, case-to-case basis yan sa bawat magulang.